Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Poldo. Taong 1964, Gonzaga, Cagayan. Sa isang hindi kilalang baryo, kung saan ang amoy ng gumamela ay malalanghap mo tuwing hapon, nakatira ang pamilya ni Poldo. Matagal na silang naninirahan sa lugar, kaya kilala sila ng mga tao. At para mabuhay sa pang-araw-araw, ang pagtatanim at pagbebenta ng mga buwig ng saging ang naging sentro ng hanap buhay nila. Masaya ang pamilya ni Poldo Pinuno sa gabay ng kanyang ama na si Ganing. Naging maayos ang buhay nila kahit hindi gaano kaginhawa. Marami silang sakripisyo, ngunit sa kabila nito, hindi sila nagkawatak-watak ni nagkakagulo. Di man kasi sa pagmamayabang pero likas na madiskarte ang kanyang ama. Ngunit ang ipinagtataka ng marami ay ang kakaibang pamamaraan nito sa pag-aalaga ng mga saging na siyang hanap buhay nila. Bakit ang kanyang mga saging ay laging matataba at matatamis kahit tuyot ang lupa? Bakit tuwing kabilugan ng buwan, nakikita nila si Ganing na may kinakausap sa dulo ng sagingan kahit wala naman doong tao? Si Poldo bilang anak, lumaking may takot at paghanga sa kanyang ama. Batid niya ang mga kakaibang ritual nito, kagaya ng pagwisik ng mga dugo ng manok sa puno at pagbabaon ng mga kakaibang agimat sa ilalim ng mga punla. Akala niya kontrolado ng kanyang ama ang lahat ng mga nangyayari, pero lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang kalbaryo ay malapit nang dumating. Isang gabi, bago sumapit ang anihan, narinig ni Poldo ang isang malakas na hiyaw mula sa likod ng bahay. Dala ng pag-aalala, dali-dali siya roong pumunta at dito niya natagpuan ang kanyang ama sa gitna ng sagingan, nakatayo ngunit tila isang estatwa. Ang kanyang ama ay unti-unting naging kulay luntian at ang kanyang mga daliri ay tila humahaba at nagiging puso ng saging. Ang rason ng pagkamatay ng kanyang ama ay hindi dulot ng katandaan o anumang sakit, bagkus siya ay biktima ng isang kasunduan. At ang kasunduang iyon ay tinatawag na Pacto de Oro. Isang makapangyarihang kasunduan sa pagitan ng mga engkanto at tao kapalit ng masaganang ani at kayamanan na magtatagal ng 3 dekada. Ipinangako ni Ganing ang kanyang sariling katawan bilang susunod na puno na magpapatuloy sa lahi ng mga mahihiwagang saging na tumutubo sa kanilang lupa. Kaya naman ang kanyang hininga ay kinuha hindi ng kamatayan, kundi ng mismong kalikasan na kanyang pinagsamantalahan. Namatay si Ganing dahil tapos na ang kanyang kontrata. Ang kanyang kaluluwa ay naging bihag at ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba ng anyo bago pa man siya mailibing. Yon ang katotohanang sinabi at ipinangako sa kanila ng mga manggagamot na siya namang kanilang pinaniwalaan. Kahit ang kanyang ina ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay, sadyang hindi nito maipagkakaila ang katotohanang nasa harapan nila. Sa kakaibang itsura ng bangkay na matigas at malamig na parang puno, pilit itong pinaglamayan ng kanyang pamilya. At sa loob ng 9 na araw, kasabay ng pagdadalamhati nila ay ang pagkakaroon niya ng hindi magandang tulog. Tuwing 3:00 ng madaling araw, naririnig niya ang kalansing ng mga kadena at tunog ng mga dahon na tila may bumubulong ng kanyang pangalan. Pagsapit ng 9 na araw matapos ang libing, ang buong sementeryo ay nabulabog. Ang puntod ni Ganing ay lamat-lamat at mula sa mga bitak ng semento ay sumulpot ang mga sariwang dahon ng saging na kulay lila. Nang malaman nila ang tungkol dito, kaagad nila itong binuksan at sa harap ng pamilya ni Poldo, bumulaga sa kanila ang isang puno ng saging na nakahubog sa anyo ng tao. Ang mga ugat nito ay nakapulupot sa loob ng kabao at sa gitna nito ay may isang piling ng saging na ang bawat isa
ay may nakaukit na mukhang tila naghihinagpis. Nang hawakan niya ang puno, naramdaman niya ang pintig ng puso. Ang puso ng kanyang ama tumitibok pa rin sa loob ng bawat hibla ng puno. Doon, habang pinagmamasdan niya ang labi, may mga naririnig na siyang salita sa hangin na parabang siya lamang ang nakakarinig. Poldo anak, kunin mo ang itim na saging. Kainin mo. At sa pamamagitan niyan, makakamit mo ang aking kayamanan. Ngunit sa gitna ng panginginig, hindi siya nagpadala sa bulong ng kanyang ama. Sa halip na kainin ang itim na saging, binalot niya ito ng itim na tela at mabilis na isinilid sa loob ng kanyang suot na barong. Nagkunwari siyang walang nakita at agad na ipinag-utos ang muling pagtatabon sa puntod ng kanyang ama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pagtanggi niyang kainin ang bunga ay hindi pag-iwas sa sumpa. Ito ay simula ng mas madilim na yugto. Nang marinig ng sepulturero ang kanyang utos, dali-dali naman itong kumilos. Ngunit sa kasagsagan ng pagtatabo nito, panayang pagtingin nito sa kanya hanggang sa hindi na nito maiwasang magsalita. Mabigat ang ginawa mo. Masyado ka pang bata para sa mundo. Wala ka pang kaide-ideya sa mga panganib na dulot ng kilos mo. Mag-iingat ka na lang, bata. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Ho, anong ibig niyong sabihin? Alam niyo ba kung ano nangyari sa tatay ko? Ngunit sa halip na sumagot sa kanya, nagpatuloy lang ito sa pagtabo ng puntod na parabang walang naririnig. Makailang beses niya pa itong sinubukang tanungin pero wala talaga. Kalaunan, pagkatapos ng nangyaring paghuhukay, kaagad na silang bumalik sa bahay nila. Pagpasok niya sa silid kung saan malimit na nagpapahinga ang kanyang ama, kaagad niyang kinuha ang isang baul na gawa sa nara. Dito ay tinago niya ang saging na nakuha niya. Hindi siya umaasang mabubulok ito dahil mahiwaga ang puno na pinagkunan niya rito. Ang balak niya noon, palipasin ang panahon, ngunit sa bawat oras na lumilipas, tila nawawala ang kanyang lakas ng loob at kagustuhang tupukin ang nag-iisang bagay na may kaugnayan sa kaluluwa ng tatay niya. Pagkaraan ng 3 araw, isang kakaibang pagbabago ang naganap. Ang dating amoy ng nabulok na burak at matamis na saging ay biglang napalitan. Ang buong bahay nila Poldo ay binalot ng isang halimuyak na hindi kayang ipaliwanag ng agaham. Ang amoy ng bagong silang na sanggol. Ito ay amoy ng gatas, pulbos, at wagas na kalinisan. Isang amoy na nakakaakit sa puso ng sinumang makakalanghap na tila ba may isang anghel na nagpapahinga sa loob ng pamamahay nila. Ngunit ang bango ay isang patibong. Ang halimuyak na ito ay nagsisilbing marka sa kadiliman, isang imbitasyon para sa mga nilalang na gutom sa buhay at kaluluwa. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, may panauhing kumatok sa kanilang tahanan. 3 lalaki ang kanyang nakita pagsilip niya. Malinis ang itsura at may mga ngiting tila nakaguhit sa kanilang mga muka. Magandang gabi. Nabalitaan namin ang pagkamatay ni Ganing. Nariyan ba ang kanyang pamana? Amoy na amoy kasi namin eh. Hanggang doon sa Karatig Baryo. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya mawari kung ano ang kanyang isasagot. Wala kasi siyang ideya kung ano ang hinahanap ng mga taong ito, pero masama ang kanyang kutob. Bagamat mukhang kagalang-galang na Ginoo, napansin niya ang isang bagay na nagpataas sa kanyang balahibo. Ang kanilang mga anino sa dingding ay hindi hugis tao. Ang mga anino ay may mahahabang buntot, matutulis na kuko at mga pakpak na tila sa paniki. Ang mga ito'y mga demonyong nagbabalat kayo, mga hukluban na naaakit sa bango ng saging
na nasa loob ng baul. "Wala ritong hinahanap ninyo!" Matapang na wika niya habang pilit na isinasara ang pinto. Ngunit sa isang iglap, ang bangong amoy sa loob ng bahay ay naging kasing pait ng lason. Ang saging sa loob ng baul ay nagsimulang umiyak, isang totoong iyak ng sanggol na nakakabaliw pakinggan. Nang marinig ito ng mga nilalang, bakas sa kanilang muka ang tila bang hindi na makahintay na ito ay matikman. Ang kanilang mga mukhang tao ay nagsimulang mapunit. Inilantad ang mga nanlilisik na pulang mga mata at matatalim na ngipin. "Ibigay mo sa amin ang itim na saging ni Ganing. Kapag hindi mo yan ibinigay, ang iyong laman ang gagawin naming pataba sa susunod na taniman." Pagkatapos nitong sumigaw, kagad siyang napaatras, bakas ang matinding takot sa kanyang muka. Hindi man alam ang kanyang gagawin. Napilitan siyang kunin ang tabak ng kanyang ama na nakatarak sa gilid ng dingding. Pilit siyang nagpapakatatag, pero habang tumatagal, ang baul sa ilalim ng kanyang higaan ay yumayanig na. Tila may gustong kumawala mula sa loob nito. Dito napagtanto ni Poldo ang kanyang pagkakamali. Ang itim na saging ay hindi lamang alaala ng kanyang ama. Ito ay binhi ng demonyo na nangangailangan ng tagapangalaga. At dahil hindi niya ito kinain, ang saging ay naghahanap ng ibang paraan upang mabuhay. At yon ay sa pamamagitan ng pagtawag sa mga kampo ng kadiliman. At sa isang iglap, sumugod ang mga nilalang. Ang bilis nito ay malayo sa kakayahan ng tao. Mabilis itong tumalon sa bubungan at bumagsak sa kanyang likuran bago siya nito sunggaban. Pagbaon ng matatalas nitong mga kuko, kaagad naman siyang napasigaw habang iwinawasiwas ang kanyang itak. Maya-maya pa, dahil sa ginawa niya, bigla siyang nilubayan ng mga nilalang. Dahan-dahan na rin siyang umatras habang ang kanyang dugo ay pumapatak sa papag na gawa sa kawayan. At sa bawat patak nito, lalong nagwawala ang mga demonyo. Tila lalong bumabango ang paligid at ang iyak ng saging sa loob ng baul ay naging isang nakakangilong hiyaw. Dahil sa pangyayaring yan, muntik na siyang mawala ng malay. Pagbalik ng kanyang ulirat, bigla siyang sinakal ng nilalang na mas lalo pang nagpatindi sa kanyang kalbaryo. Habang nangyayari ito, ang kanyang paningin ay nandidilim na at ang dulo ng itak ay unti-unti nang bumibitaw sa kamay niya. Sa gitna ng kaguluhan, inisip ni Poldo na ito na ang kanyang katapusan, na matutulad siya sa kanyang ama na naging biktima ng sarili nitong sumpa. Ngunit sa gitna ng hapdi at dilim, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa isang silid. Doon, lumabas ang kanyang ina na may dalang garapo ng asin at isang bote ng langis na may mga halong ugat ng puno galing Sikihor. Sa isang mabilis na galaw, isinaboy nito ang asin na may kasamang dasal. At ang mga demonyong nagbabalat kayo ay napaatras at nagsisisigaw sa hapdi nang madikit ang asin sa kanilang balat. Hindi nag-atubili ang kanyang ina. Kinuha niya ang lampara at itinapon ito sa gitna ng papag na namamagitan sa kanila ng mga nilalang. "Poldo, kunin mo ang mga kapatid mo! Takbo na!" Nang marinig niya ito, dali-dali niya yung sinunod. Habang papalabas siya, narinig nila ang pagguho ng kalahati ng kanilang bahay. Ang apoy ay mabilis na kumalat, lalo na't ang tahanan ay gawa sa sawali at kawayan. Ang mga demonyo ay naipit sa loob ng naglalagablab na apoy, kasama ang mahiwagang itim na saging na nagsisilbing mitya ng kanilang kapahamakan. Maya-maya pa, sumabog ang baul. Nagdulot ito ng matinding puwersa na kaagad na ikinawasak ng bahay nila. Ang bango ng sanggol ay napalitan ng amoy ng nasusunog na laman at asupre. Ang paligid ay binalot ng matinding salot
na umepekto sa kanilang paghinga. Paglayo nila sa kanilang bahay, sa gitna ng damuhan na pahandusay siya. Ang kanyang balikat ay duguan at ang kanyang mga binti ay nagtamo ng matinding pinsala. Ngunit sa kabila nito, abot langit pa rin ang kanyang naging pasasalamat. Alam niya na sa pagkakataong iyon, ligtas na sila. Akala ni Poldo na tapos na ang lahat sa paglamo ng apoy sa kanilang tahanan. Ngunit ang usok ay umangat sa langit at nagsilbi palang hudyat ng isang mas malaking digmaan. Ang tatlong nilalang na naging abo sa loob ng kanilang bahay ay hindi lamang mga hamak na alagad ng kadiliman. Sila ay mga anak ng Kadum, isang marangal at sinaunang lahi ng mga maharlikang demonyo na nananalaytay sa pamilyang may dugo ng wakwak. Sa mundo ng mga nilalang, ang pagpatay sa isang dugong bughaw ng kadiliman ay katumbas ng isang hatol na kamatayan sa buong lahi ng nagkasala. At gaano man kalakas ang mga nagkasala, hindi ito maaaring hayaan ng lahi ng mga Kadum. Dalawa lang ang kanilang pagpipilian. Ikalilipol ito ng kanilang pamilya o ikamamatay ito ng mga taong nagkasala sa kanila. Sa gitna ng masukal na daan, habang ang hininga niya ay tila mapuputol na at ang kanyang mga kapatid ay halos hindi na makahakbang dulot ng matinding pagod, isang lalaki ang nagpakita mula sa makapal na talahiban. Hawak nito ang isang lampara at isang itak na may hawakang gawa sa kamagong. Pagsilay niya rito, kaagad naman niya yung nakilala. Kaya sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang huli niyang lakas para tawagin ito. Hindi nagpakita ang lalaki dahil natunugan nito ang mga nangyari, ngunit dahil sa iyon ay nangangaso. Nataon ang lahat at labis niya itong ipinagpasalamat. Nang marinig nito ang kanyang pagtawag, kaagad naman sila nitong nakita. At nung mamukaan siya nito, hindi ito nagdalawang isip na lumapit. Dali-dali sila nitong pinuntahan at tinulungan hanggang sa makalayo na sila sa lugar na yon. Hindi na rin muna ito nagtanong. Gawa ng sa estado niya, alam nito na hindi maganda ang nangyari. Pagdating nila sa bahay nito, wala silang ibang nadatnan kundi ang pamilya nitong natutulog na. Mahirap lang ang kaibigan ng tatay niya, pero napakayaman ng puso nito. Walang sabi-sabi, kaagad nitong ipinaubaya sa kanila ang silid na para sa anak niya. Dito na muna kayo, Poldo. Pasensya ka na kung hindi ito kasing lapad ng kwarto ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Komportable kayo rito. Teka lang, kukuha lang ako ng mga gamot. Matapos nitong magsalita, kaagad itong umalis. Si Poldo naman noon, patuloy pa rin sa pag-inda sa kanyang pinsala. Kalaunan, pagbalik ng kaibigan ng yumao niyang ama, bit-bit na nito ang mga benda at gamot. Hindi yun manggagamot pinuno, pero may kaalaman nito sa panggagamot. Kaya naman paglapit nito sa kanya, walang pag-aalinlangan siya nitong tinulungan. At habang nagtitiis, tahimik lang namang nakamasid ang nanay niya sa kanila. Lumipas ang isang linggo, unti-unti nang humilom ang kanyang mga sugat. Habang nagpapagaling, may nalaman siyang katotohanan mula sa kaibigan ng yumao niyang ama. Alam mo, Poldo, ang ama mong si Ganing, hindi yun masamang tao. Sinubukan niyang protektahan kayo, kaya siya pumasok sa kasunduan. Ang itim na saging na naging anyo niya ay isang sisidlan upang hindi makuha ng mga wakwak ang kanyang kaluluwa ng buo. Ngunit dahil hindi mo kinain ang bunga, ang puwersa ng kadiliman ay nawala ng tahanan at ngayon, kayo ang kanilang gustong gawing bagong sisidlan. Pasensya ka na kung hindi ko ito ipinagtapat sa inyo. Dahil kagaya ng iba, umiiwas lang din ako. Ngayon ko lang napagtanto na ang pag-iwas ay walang maganda at katahimikang maibibigay sa akin. Nang marinig niya ang sinabi nito, wala siyang ideya sa kanyang mga isasagot.
Nanatili siyang pipi sa harapan ng kaibigan ng tatay niya na parabang wala siyang kakayahang makaunawa. Tahimik ang mga sumunod na gabi. Akala ng mga kapatid niya, tapos na ang lahat. Nakakapaglaro na sila sa loob ng bakuran habang ang kanyang ina naman ay nakakatulong na sa pagluluto. Ngunit si Poldo, ramdam niya ang bigat sa hangin. Ang bawat kaluskos ng kawayan sa labas ay tila may ibinibigay na babala. Sa ika-10 gabi, habang ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, biglang naging balisa ang mga alagang manok ng kaibigan ng tatay niya. Panakanaka na itong tumitilaok, ngunit ang mga tilaok na yon ay hindi karaniwan. Ito ay tilaok bunga ng matinding takot. Mula sa itaas ng bubungan, nagsimula na siyang makarinig ng mga kalmot. Isang tunog na tila mga kuko na dahan-dahang binubutas ang pawid. At dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't naalarma na rin ang pamilyang tinuluyan nila. Dali-daling lumapit sa kanya ang kaibigan ng yumao niyang ama para ilahad ang tunay na nangyayari noong mga sandaling yon. Nandito na sila. Poldo, ang itak, kunin mo. Huwag kayong kikilos nang hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Maliwanag ho. Pagsagot niya, kagad siyang sumilip sa siwang ng pintana. Sa labas nakita niya na ang mga nilalang ay hindi na nagtatago. Nakasuot ito ng mga marangyang damit, mga barong at bestida na tila galing sa isang piging. Ngunit ang kanilang muka ay tuyot, mapuputi, at ang kanilang mga mata ay nagniningas sa galit. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya nakita ang nilalang na parabang kakaiba sa lahat. Nakatayo ito sa bandang malayo. May hawak-hawak na lampara at isang mahabang talibong na may kulang pulang talim. Maya-maya pa, bigla nitong itinaas ng nilalang. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't ang proteksyon ng bahay ay naramdaman niyang unti-unti nang nalalanta at nangingitim. Pinapasok na rin ng salot ang loob, indikasyon na malapit nang mawala ang kanilang depensa. Pagbaling niya ng tingin sa kaibigan ng tatay niya, nakita niya itong pawis na pawis habang humahawak at nananampalataya sa suot nitong anting-anting. Alam niya na sa mga sandaling yan, ang kanilang pagtatago ay tapos na. Hindi nagtagal, narinig nila ang atungal ng nilalang kasabay ng pagwika nito sa taong nagligtas sa buhay nila. Hindi sapat ang bakod ng bahay ninyo. Ang dugo ng mga pumatak sa aming mga anak ay dapat dumanak sa lupang ito. Ibigay mo ang pamilya ni Kaning. Sa gayong paraan maililigtas ang buhay ng pamilya mo. Nang marinig ito ng kaibigan ng tatay niya, hindi ito nagpatinag sa sinabi ng nilalang sa kanila. At sa halip na sumunod, walang takot itong tumutol. Dala ng matinding galit ng nilalang dulot ng sagot nito, kaagad sila nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. At sa isang kisap mata, nagkaroon ng matinding labanan sa harapan ng bahay. Mabilis na bumao ng kuko ng nilalang sa kaibigan ng kanyang ama, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. At nung akmang tatayo ito, isang malakas na pagtadyak ang tumama sa katawan nito. Kagad itong tumilapon papaloob ng bahay hanggang sa hindi na ito makatayo. Nang masipat naman yun ni Poldo, dali-dali silang tumakbo patungo sa parte ng bahay na kung saan may matibay na dingding at bintanang pwede nilang malusutan kung sakali man. Yung dalawa niya noong kapatid, hirap na sa kalagayan nila, pero pilit pa rin itong sinusunod ang bawat katagang sinasabi niya. Maya-maya pa, dito nila narinig ang sigaw ng pamilya ng tinuluyan nila. Dalawa sa mga anak nito kaagad na namatay, na siya namang labis niyang ikinalungkot. Gusto niya itong tulungan pero maging siya man aminado na kailangan din ng tulong. At batid niya na hindi basta-bastang mapapatay ang mga nilalang gamit lamang ang likas na kakayahan nila.
Kaya sa halip na makipaglaban, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. At ito ay isakripisyo ang pamilya ng kaibigan ng tatay niya, kapalit ng kalayaan ng sarili niyang pamilya. Alam niyang mali ito, pinuno. Pero kung hindi niya to gagawin, lahat sila roon mamamatay. Kaya naman walang pagdadalawang isip, kaagad niyang binuksan ang bintana sabay silip sa labas. Ilang segundo ring umikot ang paningin niya bago niya nakumpirma na walang tao sa lugar na yon. Nang makasiguro na siya, dali-dali niyang sinuot doon ang dalawa niyang kapatid. At nang makalabas na ang mga ito, tsaka niya isinunod ang nanay niya bago siya sumunod. Paglabas ng kanilang pamilya, kagad nilang tinahak ang makipot na eskinita. Doon naghanap sila ng taong makakatulong sa kanila. Ngunit sa kasamaang palad, walang nagbukas ng kanilang tahanan. Kaya kahit takot na takot, buong tapang pa rin silang umusad. Hindi nagtagal. Nang makalayo na sila sa bahay, nakita nila ang pagsili para ng mga aswang sa langit. Sinasabayan ito ng malakas na atungan, dulot ng kabiguan na sila'y mapaslang. Kalaunan, pagdating nila sa dulong parte ng bayan, may nakita silang malaking bahay. Nakatayo ito malapit sa matataas na puno ng nara at iba pang mga punong kahoy na namumunga. At sa kanyang pagmamasid sa lugar, may nakita siyang isang matandang lumabas ng bahay na merong bitbit na kapirasong kahoy na may baga. Kaya naman walang sabi-sabi, ginamit niya ang pagkakataong yon upang makuha ang atensyon nito. Duguan man at nanghihina, sinikap niyang malapitan ang matanda. Pagharap nilang dalawa, mangiyak-ngiyak siya roong humingi ng tulong. Pagharap nilang dalawa, kagad niyang inilahad ang mga pangyayari, maliban na lang sa kinahinatna ng kaibigan ng tatay niya. Nang marinig naman ito ng matanda, agad sila nitong pinapasok. Doon binigyan sila nito ng kumot at ilang mga damit na pwede nilang magamit. Casual din sila nitong pinapasok sa mga bakanting silid kung saan sila magpapahinga. Pagpasensyahan nyo na ang silid na yan. Medyo maalikabok dahil hindi na nagagamit. Bukas na lang tayo mag-usap. Sa ngayon, magpahinga na lang muna kayo. Pagkasambit nito ng matanda, kagad itong tumalikod kahit abala pa siya sa pagsasalita. At nang maisara na nito ang pinto, maging si Poldo noon ay nagulat. Pakiramdam niya kasi, ayaw ng matandang yon na marinig ang kanyang mga sinasabi at sasabihin pa. Yun bang parang alam na nito ang dahilan kung bakit nakarating sila sa lugar na yon? Pagsapit ng sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita. Hindi pa man sila nagigising, nakarating na sa matanda ang tungkol sa pagkamatay ng pamilyang nilapitan nila. Kaya naman paglabas nila ng silid, bumungad sa kanila ang isang bayong na punong-puno ng pagkain at mga gamit. Umalis na kayo habang may araw pa. Tahakin nyo ang daan patungo sa pinakamalapit na pantalan. Maghanap kayo roon ng masasakyan. At kapag nakarating kayo sa kalapit isla, huwag na kayong umalis pa. Hindi na kayo roon maghahagilap ng mga nilalang. Pero sa oras na umapa kayo sa karatig lugar, muli nilang malalanghap ang mga amoy ninyo. Kung gusto ninyong mabuhay, yun na lang ang paraan na meron kayo. Nang marinig ito ni Poldo, kagad siyang nagsumamo at humingi ng tulong sa matanda. Ipinakita niya na sincero siya at ginagawa niya lamang ito dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit nang marinig ito ng matanda, hinawakan lang nito ang kanyang balikat habang nagwiwika sa kanya ng, Ayokong tumulong sa mga taong manggagamit. Hinding-hindi mo ko mamamanipula, kagaya ng mga nauna mong biktima. At sa tingin mo ba, ang mga nilalang ang pumatay sa kanila? Makinig ka.
ikaw ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Namatay sila sa iyong mga kamay. Kaya habang buhay mong kakargahin ng konsensya, dulot ng kanilang pagkawala. Wala kang makukuhang tulong sa akin. At kapag nagpumilit ka, ito ang magiging katapusan mo. Ipinapangako ko sa iyo, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa mga nilalang na iyon kung hindi kayo aalis sa pamamahay ko. Dahil sa sinabi nito, kagad siyang tumigil sa pag-iyak. Alam niya na sa puntong yon, seryoso ang matanda sa mga katagang sinasabi nito sa kanya. Kaya naman paglabas nila ng bahay, hindi na rin sila nagpaalam pa. Dali-dali nilang tinahak ang daan hanggang sa makarating sila sa isang maliit na pantalan pagkaraan ng 2 araw. Bagaman walang pera, nagmakaawa sila sa mga taong naroon. Pinasakay naman sila ng mga ito, pero hindi ito nangako na madadala sila sa islang gusto nilang mapuntahan. Gayunpaman, tinanggap nila ang alok na yon. Wala na rin kasi silang pagpipilian. At pagkaraan ng halos 1.5 araw na paglalakbay, nakarating sila sa isang maliit na isla. Malayo pa man, nagpasya na silang lumusong sa tubig. Hindi kasi roon makalapit ang bangka dahil sa lakas ng alon at matatalas na mga batong nasa ilalim. Kaya naman kahit hindi pamilyar ang dagat, naglakas loob sila. Pagdating nila sa dalampasigan, bumungad sa kanila ang isang kakaibang paraiso at ang lugar na namamagitan sa kanila at sa mga tao. Nakakalungkot ang buhay doon, pero para mabuhay, kinakailangan nila itong harapin. At sa paglipas ng mga buwan, hindi naging madali ang sitwasyon ng pamilya. Dahil sa islang yon, kung kaya't namatay ang kapatid niyang babae. Gayunpaman sa kabila ng matinding dagok na pinagdaanan, nagawa pa rin nilang makatayo sa kanilang mga sariling paa. At kalaunan, natutunan na nilang mapakibagayan ang buhay sa isla. Taon pa ang lumipas, ang dating kalbaryo ay isa ng ganap na paraiso. Naging madali na para sa kanila ang lahat dahil sa kanilang kasanayan. Magmula noon, ang buhay ni Leopoldo ay naging mapayapa. Hindi man malapit sa dati nilang buhay, sapat na ang kapayapaang kanilang tinatamasa, malayo sa mga nilalang na Kadung, ang lahing kinakatakutan sa buong Gonzaga, Cagayan.